Sa gitna ng maraming anak ni Jacob, may isang binata na magiging sentro ng isang pambihirang kwento. Si Joseph ang paboritong anak na mas minahal ng kanyang ama kaysa sa kanyang mga kapatid. Ngunit ang labis na pagmamahal na ito ay nagdulot ng inggit sa puso ng kanyang mga kapatid. Binigyan siya ng espesyal na kasuotan bilang simbolo ng kanyang pagiging paborito. Sa bawat araw lalong lumalalim ang kanilang galit sa kanya na hindi nila kayang itago. Si Joseph ay tapat at diretso na lalong nagpalala sa tensyon sa pagitan nila. Isang panaginip ang kanyang naranasan kung saan ang mga ani ay yumuko sa kanya. Ikinuwento niya ito sa kanyang mga kapatid na lalo lamang nagpaalam ng kanilang galit. Pinagtawanan siya at tinanong kung siya ba ay maghahari sa kanila. Kung saan ang araw, buwan at bituin ay yumuko sa kanya. Ang kanyang pamilya ay nagulat sa kanyang panaginip at nagsimulang magtanong sa kahulugan nito. Pinagnilayan ng kanyang ama ang sinabi ni Joseph at iningatan ito sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang mga kapatid ay lalong napuno ng galit at inggit sa kanya. Unti-unting lumayo ang kanilang ugnayan at napalitan ng tensyon. Inutusan si Joseph na puntahan ang kanyang mga kapatid upang tingnan ang kanilang kalagayan. Sinimulan niya ang paglalakbay na magdadala sa kanya sa isang hindi inaasahang kapalaran. Hinahanap niya ang kanyang mga kapatid nang hindi alam ang panganib na naghihintay sa kanya. Mula sa malayo nakita siya ng kanyang mga kapatid at agad nagplano laban sa kanya. Nag-usap-usap sila at nagpasya na gumawa ng isang bagay na magbabago sa kanilang buhay. Habang papalapit si Joseph, hindi niya alam na siya ay nasa bingit ng isang trahedya. Habang papalapit si Joseph, nagplano ang kanyang mga kapatid kung paano nila siya tatapusin. May ilan sa kanila ang nagmungkahing patayin siya upang tuluyan ng mawala ang kanilang galit. Ngunit si Ruben ay tumutol at nagmungkahi na huwag siyang patayin kundi ihulog lamang sa hukay. Dumating si Joseph na walang kamalay-malay sa balak ng kanyang mga kapatid. Bigla siyang hinuli at sinunggaban ng kanyang mga kapatid ng walang awa. Tinanggal nila ang kanyang kasuotan bilang simbolo ng kanilang galit at inggit. Walang pag-alinlangang itinapon nila siya sa isang malalim na hukay na walang laman. Sa loob ng hukay nakiusap siya ngunit walang sinuman ang nakinig sa kanyang mga sigaw. Habang siya ay naghihirap, ang kanyang mga kapatid ay kumain na tila walang nangyari. May dumating na mga mangangalakal na magbabago sa kapalaran ni Joseph.
May nagmungkahi na ibenta siya sa halip na patayin upang kumita pa sila sa kanya. Sumang-ayon ang lahat at nagpasya na ibenta si Joseph sa mga mangangalakal. Iniyahon siya mula sa hukay ngunit hindi ito kaligtasan kundi panibagong kapahamakan. Ipinagbili siya bilang alipin kapalit ng pilak na tila walang halaga sa kanyang buhay. Sa huling sandali tumingin siya sa kanyang mga kapatid na siyang sumira sa kanyang tiwala. Dinala siya palayo sa kanyang tahanan patungo sa isang bansang hindi niya kilala. Pinahiran nila ng dugo ang kanyang kasuotan upang linlangin ang kanilang ama. Ipinakita nila ito sa kanilang ama bilang ebidensya ng isang kasinungalingan. Nawasak ang puso ni Jacob sa paniniwalang patay na ang kanyang paboritong anak. Sa kabilang dako si Joseph ay papunta sa Egypt na hindi niya alam ay simula ng kanyang kapalaran. Dumating si Joseph sa Egypt bilang alipin sa isang lupain na hindi niya kilala at puno ng misteryo. Ipinagbili siyang muli sa isang opisyal na si Potiphar na magbabago sa kanyang kapalaran. Napunta siya sa bahay ni Potiphar kung saan magsisimula ang kanyang pag-angat mula sa pagiging alipin. Sa kanyang kasipagan at katapatan, unti-unti niyang nakuha ang tiwala ng kanyang amo. Ang presensya ng Diyos ay nanatili sa kanya at nagbigay ng tagumpay sa lahat ng kanyang ginagawa. Nakita ni Potiphar ang kanyang kakayahan at nagsimulang magtiwala sa kanya sa maraming bagay. Sa paglipas ng panahon, naging tagapamahala siya ng buong bahay ni Potiphar. Ipinagkatiwala sa kanya ang lahat at wala nang ibang iniintindi si Potiphar kundi ang kanyang pagkain. Dahil kay Joseph umunlad ang bahay at naging masagana ang lahat ng pag-aari ni Potiphar. Siya ay nanatiling tapat at matuwid sa kabila ng kanyang kalagayan bilang alipin. Napansin siya ng asawa ni Potiphar at nagsimulang magkaroon ng maling pagnanasa sa kanya. Sinubukan siyang akitin ngunit tumanggi si Joseph sa kabila ng tukso. Pinili niyang manatiling tapat at igalang ang kanyang amo at ang Diyos. Isang araw nagkaroon ng pagkakataon ng babae na siya lamang ang kasama ni Joseph. Paulit-ulit siyang tinukso, ngunit patuloy siyang umiwas sa kasalanan. Hinawakan niya si Joseph at sinubukang pilitin siya, ngunit tumakas ito palayo. Iniwan niya ang kanyang kasuotan at tumakbo upang iligtas ang kanyang sarili sa tukso. Ginamit niya ang kasuotan bilang ebidensya upang akusahan si Joseph ng kasinungalingan. Pagbalik ni Potiphar, narinig niya ang paratang na magdadala kay Joseph sa kapahamakan. Mula sa taas muli siyang bumagsak at haharap sa panibagong pagsubok sa kanyang buhay.
Ipinakulong si Joseph sa madilim na bilangguan kung saan nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang pagsubok. Sa kanyang pinakamababang kalagayan, tila nawala ang lahat ng kanyang pag-asa. Ngunit kahit sa dilim nanatili ang presensya ng Diyos na hindi siya iniwan. Unti-unti niyang nakuha ang tiwala ng tagapagbantay sa kanyang katapatan at kakayahan. Muli siyang pinagkatiwalaan at naging tagapamahala ng mga bilanggo sa loob ng kulungan. Dumating ang dalawang lingkod ng hari na magiging bahagi ng kanyang kapalaran. Nagkaroon sila ng kakaibang panaginip na hindi nila maunawaan. Napansin ni Joseph ang kanilang kalungkutan at tinanong ang kanilang nararamdaman. Ikinuwento nila ang kanilang panaginip na puno ng simbolo at kahulugan. Ipinahayag ni Joseph na ang interpretasyon ay nagmumula sa Diyos at siya ang magbibigay ng sagot. Ipinaliwanag niya ang panaginip ng tagapaglingkod na ito ay tanda ng kanyang pagbabalik sa tungkulin. Ang panaginip ng panadero ay nagdala ng masamang balita tungkol sa kanyang kapalaran. Malinaw niyang sinabi ang mangyayari sa kanila ayon sa kanilang panaginip. Nakiusap siya na alalahanin siya kapag nakalaya upang matulungan siyang makaalis sa kulungan. Natupad ang kanyang sinabi at nangyari ang kapalaran ng dalawang lingkod. Ngunit nakalimutan siya ng tagapaglingkod at nanatili siya sa kulungan. Lumipas ang panahon at tila walang pagbabago sa kanyang kalagayan. Sa katahimikan nanatili ang kanyang pananampalataya sa kabila ng paghihintay. Sa hindi niya alam, papalapit na ang pagkakataon na magbabago sa kanyang buhay. Sa kabilang dako, ang hari ay nagkaroon ng panaginip na magbubukas ng pinto para kay Joseph. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na ito? Bakit hindi ko ito maintindihan? Nakita niya ang 7 matatabang baka na nilamon ng 7 payat na baka. Sinundan ito ng panibagong panaginip tungkol sa mga butil na may kakaibang kahulugan. Walang sinuman sa kanyang mga tagapayo ang nakapagbigay ng tamang interpretasyon. Naalala ng tagapaglingkod si Joseph at ang kanyang kakayahan sa pagbibigay kahulugan. Tinawag si Joseph mula sa kulungan upang humarap sa hari. Inihanda siya upang humarap sa pinakamakapangyarihang tao sa lupain. Sa harap ng hari, ipinakita ni Joseph ang kanyang tapang at karunungan. Ipinahayag niya na ang interpretasyon ay nagmumula sa Diyos at hindi sa kanya. Ipinaliwanag niya ang 7 taon ng kasaganaan na susundan ng 7 taon ng taggutom.
Nagbigay siya ng plano upang paghandaan ang darating na taggutom. Humanga ang hari sa kanyang karunungan at nakita ang kanyang kakayahan. Mula bilanggo siya ay naging makapangyarihang pinuno sa isang iglap. Nagsimula ang kanyang bagong buhay na puno ng kapangyarihan at responsibilidad. Inipon niya ang pagkain sa panahon ng kasaganaan bilang paghahanda sa darating na krisis. Dumating ang taggutom at naapektuhan ang buong lupain. Si Joseph ang naging susi sa kaligtasan ng maraming tao sa gitna ng krisis. Mula sa hukay hanggang sa trono natupad ang kanyang kapalaran na itinakda ng Diyos. Sa huli ang kwento ni Joseph ay patunay na ang paghihirap ay maaring maging daan sa tagumpay.